Buksan natin ang Bible, meron tayong Bible. We could open the Bible on the book of John, chapter 1, verse 18. John 1:18. Ito po ang sabi nito, mga kapatid. No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Sa Tagalog, sabi niya, walang sino man ang nakakita sa Diyos kailanman.
kundi ang nag-iisang bugtong na anak. Siya na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang magpapakilala sa Kanya. Amen. Praise God. Yung pong binasa natin ay King James Version. Mga kapatid, nung Friday, nung Wednesday, na naituro ko po ito, bahagya na, kasi si Pastor ko ay nasa conference, pauwi lang nila ng Friday. Kaya ako po yung nasa natulog ko Wednesday. Ito po ay page heading New Testament with the Psalms. Siguro mga kapatid kung siguro sino pa sa inyo ang born again na ng mga 1990s? Wala pa naman. Wala pa sa inyo. Ikaw, Brad, 90s. Ano yung translation ng Bible natin dati? Wala pang ganito, no? King James, ano? King James Version. Anong year ka ng 90s? 95. Wala pa, King James pala. Nung mag-umpisa po ako Mockingbird, siguro mga 86, binata pa po ako, wala pa si Pastor. Si Pastor na wala pa, guni-guni pa lang. Anak po kasi si Pastor. Wala pa siya noon, 86, binata, dalaga pa kami ng kanyang mama. So, ang meron lang tayong translation noon, gusto ko bibigyan pa kami ng Bible. Wala din sa may Bakulasi, may Jehovah's Tower dyan. Jehovah's Witness, kung saan nga namin bibigyan ng Bible. So, King James, yung mga Bible na yan, tapos yung mga dual version. Pero ngayon marami nang lumabas sa mga modern translation, katulad nito. Ito, modern translation na to, yung mga ESV, may mga lumalabas ng mga translation na ganyan. Now, yung binasa natin John 1:18, yung binasa ko po King James yan. Well, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga, papamagatan po natin na is the Son. Is the Son exist in the beginning? Lumabas na ba yung anak? Buhat na pasimula. Is the Son exist in the beginning? Na marami pong, pasensya na kayo mga kapatid, siguro baka mga 2 buwan na po mahigit, yun po yung aking Bible study sa bahay ng aking anak, dyan sa may Malikuto. Every Saturday po, meron po ang Bible study dyan. Bago mananganian, nandiyan po ako sa bahay ng aking anak. Pagka kasi linggo may pasok, hindi maka-attend. So, yun po yung ating topic ngayong umaga, is the Son. Yung bang anak, o yung tinatawag nilang Diyos anak sa kanilang pananampalataya ay lumabas na ba siya ng wala pang pasimula o buhat ng pasimula. Now, may mga claim sila mga kapatid, lalo na yung mga agresibo, yung sinasabi nila dyan sa may sa Kawikaan, chapter 8, verse 30, and beginning 18, si Kristo daw ay nasa sitting na ng Diyos. No? Meron silang ganung doctrine na ang Diyos Ama at Diyos Anak ay magkasama na. Kasi sa Proverbs 8:30, sinabi ron na ako ay naroon na nang wala pang mga lupa. So there is a being there. Meron na roong isang being, if we could address him as being, na kasama ng Diyos. Simula nung pasimula dahil yun ang pagkakasama sa Proverbs 8. Now, we go to John 1:18. Ito po ay panatawag natin modern translation. Sabi rito sa 1:18, no one, alam mo na kasi mga kapatid pa din, no one has ever seen God. It is God. Tingnan niyo mga kapatid ha. Dito sa translation na ito, sabi diyan, no one has ever seen God. Ngayon dito naman sa King James,
No man, dito no one, okay? Wala masyadong discrepancy, okay lang. Dito, ang sinabi no one, pero dito no man. Has ever seen, dito naman, no man has seen God. So okay lang, wala pa rin masyadong discrepancy. No one has ever seen God. Dito, no man had ever seen God at any time. Tapos, it is God. Samantalang dito, the only begotten Son. Nandun na yung malaking discrepancy. No? Dito sa binasa ko, yung mga new translation, yung mga modern translation, ang nakalagay dito, no one has ever seen God, it is God. So, dalawang beses binanggit yung salitang God. It is God. Pagka kinagalog mo, walang sino man, kailanman ang nakakita sa Diyos, kundi ang Diyos. Tapos sa huli na sinabi, the only Son, ang nag-iisang anak. So, dito sa King James, no man has seen God at any time, the only begotten Son. Pag tinagalog mo, walang nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang bugtong na anak. Malayo na yung, malaki na yung discrepancy. No? Pagka ito yung dala-dala mong Bible, ang magiging, you will come to idea na mayroong dalawang Diyos. Sabi dyan, no one have ever seen God, walang sino man ang nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang Diyos ang nag-iisang anak. No? Tapos, who is close to the Father, who is close to the Father's heart, malapit sa puso ng Diyos, who has made Him known. Siya yung magpapakilala sa Kanya. Sorry. So, wala akong mali dito mga kapatid. Hindi ko sinasabing mali ito at hindi ko sinasabing tama ito o mali ito ang tama. Kasi po, ang John 1:18, isa po ito sa isa sa maraming text ng Bible na mayroong tinatawag na variant text in Greek. Pagka sinabi ng variant text in Greek, maraming actually marami kasi dalawa lang siya. Meron siyang dalawang ibang salin sa salitang Griego, sa Greek. Kaya mayroong lumabas ng ganitong translation. Kaya ako naman naitanong, yung mga 80s, 85 hanggang 90s siguro, wala may mga ganitong version, Kasi magkaiba yung pinagkuhanan nito sa pinagkuhanan nito. Itong dalawang Bible na to. So, ang punto ko mga kapatid, yung original, nasulat ni John, kasi sa John po yung sumulat nito, wala na po tayo nun, wala na tayo. Meron na lamang tayo ay mga salin sa Griego. Kasi ang New Testament was written in Greek and the Old Testament was written in Hebrew. Tapos, meron pa mga sektor din sa kanila, kung sino matutulan, kami ni pastor. Mas marami alam si pastor kasi mas nakagraduate yun nag-PhD pa yun. Ako lang mga kapatid, tambay graduate. Amen. Anyhow, we go to the topic. So, nasulat yung New Testament in Greek, no? So, kung ano man ang meron tayo, ito ay translation lang ng isa pa rin translation ng Bible sa Greek. So, meron silang dalawang pinagkuhanan. Ang pinagkuhanan ng King James ay yung textus receptus. Tama, textus receptus. Sa Latin, pagka sinabi ko sa English ay receive text. Nandito sa notes ko, hindi naman masyadong importante kung sino yung gumawa. Pagka tinawag pong textus receptus, meron pong si Erasmus siguro. I forgot his name but sound like that. Si Pastor Kapisado yan, mga nagawin natin. Si Erasmus yata, mga 15th century. Kinuha niya ang lahat na available na salin ng salita ng Diyos
ng New Testament kasi ang Old Testament kompleto na sila. Buhay pa ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi na niya in John 5, I think 49, search the Scriptures. Yung Scriptures doon ay yung Old Testament o yung Tanakh. Yung Tanakh, 5:12, 5:12, 5 books of Moses, yung mga Book of Psalms. Basta yun, baka abutan tayo ng bagyo mga kapatid. Pag-agreement ko ako. So, during the time of our Lord Jesus Christ, kompleto na yung Old Testament. Ang wala lang sila ay New Testament na meron tayo ngayon. So, yung mga early, yung mga sulat ng mga apostol, sulat nila Matthew, Mark, Luke, John, etc., wala pa sila. Now, yung Textus Receptus, lahat ng mga sulat ng mga apostol na meron ang early church, kinuha po ni Erasmus. Pinagsama-sama niya at nag-compile ng New Testament. Dito galing yung King James Version na meron tayo. Ang King James Version po ay nauna kaysa dito. Yung King James, King James, Geneva, etc. Tapos, yung naman modern translation, ang pinagkuhanan nito ay early Greek translation na na-discover, kung hindi ako nagkakamali, sa Dead Sea Scroll. At pinaniniwalaan ng mga scholars na yung pinagkuhanan nila ng salin na ito ay mas nauna pa kaysa dito. Mas nauna pa. Kaya, kung meron kayong Google, at ba may Google kayo? Pagka, baka sinerge nyo, John 1:18 Greek, ang lalabas doon ay yung Old Greek translation na monogenes theos. Pagka tinagalog mo, ang ibig sabihin doon ay begotten God. Yung translation nila. Yung translation dito, in general, ang nilalabas po nila ay begotten God. O bugtong na Diyos, hindi bugtong na anak. Pagka binasa ko sa Tagalog, walang nakakita kailanman sa Diyos maliban sa bugtong na Diyos, ang nag-iisang anak. Siya ay nasa lugar na malapit sa puso ng Ama o nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang magpapakilala sa Kanya. Iyon po yung translation ng Old Greek translation na nanggaling sa, I think kung di ako nagkakamali, sa Dead Sea Scroll. Mas nauna pa sa pinagkuhanan ng King James. Pero mas nauna na i-print ang King James kaysa dito. Ito baka mga early na, baka late 90s lumabas yung mga ESV, mga modern translation. Yung araw, wala pa yan eh. Tapos ang tagal mo nag-abroad, pagdali ko, ayun na, sinasabi ni Pastor, mga modern translation. Well, anyhow, hindi ko sinabi ito yung tama, at hindi ko rin sinasabi na mas paniwalaan natin ito dahil mas nauna pa ito kaysa sa pinagkuhanan dito. No? Pero kung magiging tatanggalin natin yung ating bias, yung ating doctrinal bias, well, tayo, one God believer tayo. No, natural, meron tayong doctrine bias. Even the Trinitarians and yung mga ibang mga kaibigan natin na naniniwala mayroong dalawang Diyos, magkasama na yung Ama at Anak, they will go favor to this translation. No, kasi madali nang itayo yung kanilang doctrine. Kasi dito sinabi, malinaw na malinaw, walang nakakita kailanman sa Diyos. And that was God the Father. Walang nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang nag-iisang bugtong na Diyos, ang Anak. So doon meron ng dalawang Diyos. Nasaan yung bugtong na Anak? Nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang magpapakilala sa inyo. Pag binasa natin ngayon niya sa panahon natin, kasi marami ng mga naglabas ng mga aral. At yung iba, mga kapatid, talaga kinain at pinanindigan ng ganitong aral. Pero kung tatanggalin natin yung ating bias, ako halimbawa, tayo, one God tayo, babasahin ko yung John 1:18, ipipili ko mas tama yung King James Version kasi mas nauna ito kaysa dito. Pero pag sinabihan naman nila, mas matanda ito, yung pinagkuhalan ng King James mo, 15th century, yung Textus Receptus o yung received text ni, nakalimutan ko lang yung pangalan. Basta yung Textus Receptus, kung kailan lang 15th century, pero ito mas nauna pa sa pinagkuhanan ng King James Version. Magkaganon pa man, ang bottom line nito mga kapatid, tandaan ninyo, wala na yung original na sulat ni John. So, which is which, alin ang tama, ito, hindi natin masasabi kung alin ang tama dahil hindi na yun ang original, yun ay translation lang din. Translation lang din ang sulat ni John
ng original na sulat ni John na wala na sa panahon natin ngayon. Praise God. May naiintindihan mo tayo mga kapatid. Palakpakan muna natin ang Panginoon sa Lord service. Praise God. Praise God. Now, tanggalin natin yung ating bias. Tanggalin natin yung ating doctrinal bias. Lumagay tayo sa wala tayong alam na doktrina. Hindi natin alam ang Trinitarians, Binitarians, and oneness of God or one God. Tanggalin muna natin yun. Kasi kung pairalin mo yung bias mo, yung doctrinal bias mo, pipili ka ng isa sa dalawa. Ito o ito. Kung Trinitarians ka, Binitarians, ito ka. No? Letra por letra mapabasa mo, may buong God the Son. Kasi we are denying the word God the Son. There is Son of God, but there is no God the Son. Pero pag pinabasa nila sa iyo, yung ganitong translation ng Bible, hindi ka nakikipo. Kasi mababasa ng malinaw, no man has seen God at any time. Walang nakakita kailanman sa Diyos, maliban sa bugtong na Diyos ang nag-iisang anak. Yun ang translation dito. Kinuha sa mas nauna pang pinagbuhasan ng King James. So pag binasa mo yung King James, wala yung ganung salita o alin ang tama. Tanggalin natin yung ating doctrinal bias. We go, mag-aaral muna tayo ng grade 1 to grade. A, apple. B, banana. C, cat. No? Mag-aaral muna tayo. Now, wala pa yung operator natin. Meron na pala. No? Meron na pala. Ayan na pala. No? Thank you. Brad, may isalin mo, no? Para hindi na ako magbuklan ng Bible. Yan, no one has seen God at any time, the only begotten Son. Yung salitang mag-aaral muna tayo, kalimutan mo ng one God ka. O kung meron man tuloy tayo. Yung salitang bigatin, bigatin Son. Yung salitang bigatin, sa Greek po, yan ay monogenes, dalawang salita. Mono and genes. Tapos, yung Son dyan, hindi mo makikita sa Greek yan. Ang makikita mo dyan ay monogenes theos or monogenes theou. Theos or theou. Now, yung salitang monogenes, dalawang salita yan sa Greek na mono sa genes. Genes, book of records, genes. Genes, N-O-N-O, mono, at G-E-N-E-S, monogenes. Dalawang salita ang mono sa genes. Yung mono po, ang ibig sabihin nito ay one or unique. Ginamit ito ni John the Beloved sa John 17:3. There is only but one God. Mono, theos. Ginamit niya ron. One God. Mono is one, and theos is God. Ginamit ni Lord Jesus Christ. Pinakilala niya na ang nag-iisang Diyos ay ang Ama. Tama po yun, huwag yung online yun. Ang nag-iisang Diyos ay ang Ama. Hindi nyo kayang ganihin yun, tama yun. Sa ayunan nyo na lang yung mga kaibigan natin. So, balik tayo sa salitang bigatin, no? Yung mono, hindi lang ito nangangahulugan ng one. Nangangahulugan din ito ng unique. Ang ibig sabihin ng mono, one sa unique. Kaya pag binasa mo yan sa English, bigatin, one and unique Son. Pagka yung monogenes theos, one and unique God. No? Doon sa old the Greek translation, ang nakalagay, monogenes theo, yung pinagkuhanan nito. Pagka sinalin mo sa English, one and unique God. Kasi ang mono ay, ang ibig sabihin nito, one and unique. And then yung theos ay God. Monogenes theos. Nakuha ba natin? Nakuha natin? Hindi! Kasi sa ulo na, asawa ko eh. Ang hirap magturo mga kapatid, balik tayo dito. Now, yung kinakuhanan naman ito, ang nakalagay doon sa other Greek translation din, ang nakalagay naman doon ay monogenes theo. May exam tayo, yung hindi makasagot, hindi makakauwi. Sa Greek, ano ang nakalagay dito? Monogenes, theos, very good. Balik ng mga estudyante ko. Dito sa Greek, ano ang nakalagay? Monogenes, theo. So, isa lang ang diferensya, isang letra lang, para mag-letra lang.
No? Ngayon, yung monogenisteo, theos. Yung monogenisteios, sinabi mo sa English, anong ibig sabihin? Hindi kayo makakauwi. Pangako. Pag nasagot. Ha? Begotten Son? 70. 70 ang grade mo. Ha? Begotten God. Okay. Okay, tanggapin na natin yung pagka tinawag mong monogenisteios, sa salita na malalim, begotten God. Ngayon, sa salitang mababaw, ibig sabihin ito ay only unique God. Only unique God. Ngayon, yung monogenisteo, ano naman ang ibig sabihin? Hindi pa naman tinuro eh. Ay, sasabihin. Okay. yung dalawang translation, bias lang muna tayo. Tanggalin natin yung bias natin. Parang grade 1 lang tayo ngayon. Yung monogenous theos, unique, one unique God. Yung monogenous teo, hindi naman kasi ako, arahan, mga kapatid. Basta magkasindinig, okay na nun. One and unique of God. Yun lang ang pagkakaiba. Yung salitang Son, hindi mo mababasa. Kaya lang pinranslate na Son, kasi yung monogenous theos, teo, one unique of, meron salitang of God. Yung isa wala yung salitang of. Nakita nyo yung dalawang pagkakaiba. Yung translation na to, ang pagkakasulat, monogenous theos. Sa English, begotten God. Sa mababaw na sa atin, one unique God. Pero yung salin dito sa King James, monogenous theo, sa English, begotten of, nandun yung salitang of, begotten of God. Kaya meron pa tayong mababasa, yung mga old King James version, ang mababasa mo, begotten of God. Pero sa mga New King James version, ang mababasa mo na, begotten Son. Nakuha ba natin? Kuha natin? Hindi kayo makakauwi. Tatayo kayo sa likuran. Okay. So, yun yung salitang begotten. Pagka sinabing begotten, ang ibig sabihin niyan ay one unique born o nag-iisang ipinanganak. Nagkatulo lang dun sa dulo. Now, tanggalin natin yung salitang theos sa yung salitang theo. Kasi, nandun yung sabihin alin ba ang tama, theos o theo? Alin ba ang tama, God or of God? Kunin natin yung salitang begotten, yung salitang begotten. Okay. Trivia, yung mga nag-aaral ng Bible. Ilang beses ginamit sa Bible yung salitang begotten? O, tanong nyo kay Google. Yung salitang begotten. Now, yung begotten sa Greek ay monogenes. Ibig sabihin ng mono ay unique or one or only at yung genes ay born. Maaaring ginamit ni Mark, ni Matthew, ni Luke, ni Paul, at saka ni sino ba writers ng New Testament? Si Peter, and James, and si Judas. Sila yung mga writer ng New Testament. Maaaring ginamit nila yung salitang mono na ang ibig sabihin ay only. Si Apostle Paul, ginamit yan. 1 Corinthians 8:6. We have only but one. We have only but monotheos. Pero hindi na ginamit yung salitang monogenes. Nakawa nyo? Maaaring si Mark, si Matthew, ginamit niya yan. Doon sa sinabi niya na, Hear O Israel, quoted from Deuteronomy 6:4. Hear O Israel, the Lord our God is one. Yung one doon ay hindi pala mo yung one, sorry. Is pala yun, is another big word na one. Maaaring may mga sulat si Matthew, si Mark, si Luke, si Paul, si Peter, si Jude, saka si Judas, na ginamit nila yung salitang mono, one or only, at ginamit din nila yung salitang born. Si Peter, ginamit yan. Bukod dun sa John 3:3, mababasa natin yung salitang born again sa aklat ni Peter. Kaya nandun yung salitang Guinness. Hindi Guinness Book of Record, mono Guinness. Pero yung salitang begotten,
yung kompletong salitang monogenes, hindi po ginamit ni Matthew, ni Mark, ni Luke, ni Peter, sino pa? Etc. etc. Basta yun, mga kapatid. Ang gumamit lang ng salitang monogenes ay si John. Si John, si Apostle John. Kaya maraming maraming nagtuturo sa panahon natin ngayon si Apostle John ay Trinitarian. Hindi oneness. No? Kasi nga ito yung mga observation nila. Now, puntahan natin ngayon si John. Payag ba kayo? Payag ba kayo na si John lang ang gumamit ng salitang monogenes? Hindi kayo payag? O hindi payag, bigyan niyo mo ng talata na ginamin sa Matthew, bukod sa John, 1 John, 2 John, 3 John, sa Revelation, wala naman nakikang monogenes. Na ginamit yung salitang monogenes o yung bigatin. Wala po, si John lang ang gumamit. At mabibilang mo lang sa daliri mo. Siguro dito sa 5 daliri mo, mabibilang mo kung ilang beses ginamit yung salitang bigatin. Now, bakit ko ito sinasabi? Para malaman natin kung ano talaga ang tamang translation ng Roma 18. Hindi ko sinabi tama kung ano talaga yung sa akin mga kapatid, there is no problem even you interpret or you use this translation. Wala pong problema kahit basahin mo monogenes theos. Kahit sabihin kong bigatin God. No, wala problema eh. Magkakaroon lang ng problema dun sa mga naniniwala na maraming Diyos. Pero kung naniniwala ka na isang Diyos lang, it is not a problem to you dahil yung nagsakatawang tao ay Diyos naman talaga. 1 Timothy 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. No? Sino yung nag-manifest in the flesh? 1 Corinthians 8:6. But kasi ang sumulat ng Timothy, si Apostle Paul. Si Apostle Paul din ang sumulat ng Corinthians. Sabi niya, sa ganang atin meron lamang isang Diyos ang Ama. On the view and on the thought of Apostle Paul, mayroon lamang isang Diyos. Yung Diyos na nagsakatawang tao ay yung Ama. Ito yung problema ng ilan sa panahon natin ngayon. Yung iba, huminto sila sa pagtuturo na ang Diyos ay iisa lang ang Ama. Huminto sila ron. No? Yung iba naman, nagtuturo sila, hindi lang ang Ama ang Diyos. No? Huminto sila sa ganung pagtuturo. Actually, there is a little root over that. Halimbawa, pag sinabi nila, isa lang ang Diyos ang Ama. Even Jesus Christ, ang pinakilala ng Diyos ay ang Ama. Even Jesus Christ, have God, kahit si Jesus Christ, may Diyos. Totoo po lahat yun. Doon sila huminto. Hindi nila itinuloy yung doctrinal view ni Apostle John, ni Apostle, of course, Apostle Paul and Apostle John. Ano ang doctrinal view nila? That God, that Father was manifest in the flesh. Yung hindi nila itinuro. Nasaan yung Ama? Sasabihin nila sila, nasa langit. Huwag na, ramatan pa, because natin natin. Nasaan naman tayo? Bigatin, no? Yung salitang bigatin, bukod tanging si John na gumamit ito. At we could read that on, sa tingin ko, baka 5 lang. 5 lang, mga kapatid. John 1:14. Ipat mo nga sa John 1:14. Yan. Ginamit dyan yung salitang bigatin. Monogenes. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten. Ginamit yung salitang bigatin. Isa, ano ang sumunod sa salitang bigatin? Bigatin God ba? No, kasi sa John 1:18, pagka yung modern translation, ang kasunod ng salitang bigatin ay bigatin God. Sa Tagalog ng bugtong, no, bugtong pala bugtong. Dito, pagkatapos ng salitang bugtong, ang sumunod na salita ay of the Father. Bugtong ng Diyos, hindi bugtong na Diyos. No, that's another one, salitang bigatin. Next is John 3:16. John 3:16. Sorry, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten. Nandiyan na naman yung salitang begotten, monogenes. One unique born. Ibig sabihin ng monogenes. Begotten, pero ang kasunod na salita ay Son. No, hindi pa rin God. Now, next is
3:18. 3:18 ng John. He that believe on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Wala pa rin yung begotten God. No? Hindi ko sinasabing mali ito. Ang mali lang yung kanilang unawa. Pinapalabas sila mayroong maraming Diyos. Now, that's the 3, no? 3. Then the next is 1 John 4:9. 1 John 4:9. Yan. He that believe on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son. No? Kung paramihan na lang ng verse, tanggalin mo yung bias mo. Tanggalin mo yung bias mo, na Trinitarian ka, tanggalin mo yung bias mo, na one God ka. Ito lang. Ito yung pang-apat. At ang pang-lima yung John 1:18. Ginamit ni John. Si John lang ang gumamit ng salitang begotten. Wherever he write or he wrote the word begotten, it always follow of God. Begotten Son, hindi po begotten God. Kaya mayroon silang, ano lang ito, congregation ng mga Marites, chismis ng mga Marites. Sabi nila, nung makita raw ng scribes, kasi yung scribes, yung taga-sulat ng taga-sulat ng Bible. Nung makita daw nila na yung John 1:18, ang nakalagay daw ay begotten God, iniba nila. Kasi hindi naman gumagamit si John ng ganyan words. It is foreign to John. Di ba, halimbawa ikaw, ano ba yun? Halimbawa, sa atin dito sa Pilipinas, anong tawag natin sa television? TV. Huwag na lang yun. Ito na lang. Sa atin dito sa Pilipinas, pag nasa mall ka, pupunta ka sa restroom, hahanapin mo, itatanong mo, medyo naman mo ng Amerikano, sir, where is the restroom? Where is the CR? Tama, di ba? Where is the CR? Di ba ganyan tayo magtanong? Lumabas ka ng bansa. Yung first time ko lumabas ng bansa, naiihi ako. Siguro nasa airport ako ng Dubai. Nagtatanong ako, marami mga India, where is your CR? Hindi na sa yung pala, yung CR doon, hindi CR. Binago ko, where is the restroom? Tingin na pa rin sa akin. Sinundan ko na lang yung tao sa yung mga sign. Yung pala sa kanila, hindi yun ang tawag. Pag gusto mong mag-CR, ang bago ng pangalan, where is the toilet? Check mo, toilet. See? No, pagka tayo Pilipino, bawa, sumulat ako kay baby, Inglesera. You know, I have a hard time to find the toilet here in this airport. Something like that. Siyempre, sabihin, baby, what? Toilet? Hindi man gumagamit ng toilet ko. Maaaring palitan niya ng CR. So, the scribes, nung mabasa nila na mayroong version, chismis na to, hindi ko sinasabi totoo. Huwag niyong paniwalaan. Yung mabalitaan nila, kung makita nila na mayroong ganung translation, sabi nila, binago yung scribes. Ang nilagay nila ay begotten Son. Kasi it is foreign to Apostle John to use the word begotten God. Hindi niya ginamit kay Nama. Chismis na yun. Now, ito ba yung pangalawang chismis? Dahil Marites. Yung pangalawang chismis, mga kapatid, siguro may bahid ng katotohanan, pero hindi mo sinasabi totoo. Yung pangalawang chismis about this is, totoong sinulat ni John, yung begotten God. Totoong sinulat niya. Sabi ni Peter, all scriptures are written by the inspiration of God. Ang tinutukoy ay yung original na scriptures. Ito, hindi na po ito yung original. Translation na lang po ito. Ibig sabihin, yung original ay inspired by God. John wrote that he was inspired by God. And we know, we have a very clear view that the writers of the Bible, of the New Testament especially, or the whole Bible, are monotheists. Monotheists sila. No? Meron lang silang paniniwala ang isang Diyos. Kahit sabihin pa ni John, no one has seen God at any time, only the begotten God. Walang issue sa kanya na mayroon siyang
ini-introduce na dalawang Diyos. Walang issue sa kanya yun. Kasi yung belief niya, there is only but one God. Isa naman Diyos niya. And he proved it on John 1:1 and John 1:14. In the beginning was the Word. No? Hindi sinabi ng John 1:1, in the beginning was the Son. No? Ang sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. Yung salitang with doon ay prostonteon. Pinagaya ko yung pastor natin, si Pastor po. Pastor po, nag-greet na rin. Prostonteon. Nakahaba tayo. Kung gusto nyo makinig yung kaputol, watch and subscribe. Watch and subscribe. Anyhow, naalala ko ng mga kapatid, ang tagal ko lang tinatanong, ready na tayo sa pag-aaral. Sa kanya, balik mo sa John 1:18. Okay, John 1:18, balik tayo dito. Kunti na lang mga kapatid, no? Kahit mga 10 minutes pa, 10 minutes pa, hanggang 10 ako dito. Tayo ako na lang balik. No man has seen God at any time, the only begotten Son. Nagbigay ako sa inyo ng tawag dito, ng premise, yung salitang bigatin. Now, we go to the verse, kasi kaya nagkaroon ng ganoong view, yung iba, dito sa talatang ito na mayroong dalawang Diyos because of the preceding words, which is in the bosom of the Father. No? Kahit naman gamitin yung salitang bigating God, wala akong nakikitang issue. Nagkaroon lang ng issue on the preceding words that say, which is in the bosom of the Father. Sino daw yung nasa bosom ng Ama? Yung anak. Kasi sa view natin ngayon, o our view today, lalo pa kung Trinitarians ka, meron ka ng idea. Meron ka ng idea na matagal nang siniksik sa isip natin, panahon pa nung Kastila, may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. O kung gumraduate ka man sa ganung idea, kung nanonood ka ng YouTube, naririnig mo, napapanood mo sa YouTube, magkasama yung Diyos Ama at Diyos Anak, buwan ng Kastila. Kaya pag binasa mo ito, magsisink in sa isip mo, nga, may Diyos Anak, may Diyos Ama. Pero yung sumulat ito, walang ganung view. No, kasi nga, doon sa preceding words, which is in the bosom of the Father. Yung iba mga kapatid, sa Tagalog, yung anak ay nasa sinapupunan ng Ama. Yung iba, most especially yung mga binitarian, yung mga naniniwalang dalawang Diyos, ang interpretation talaga nila, yung anak ay nanggaling sa sinapupunan ng Ama. Pagka tinawag mo sinapupunan, yung mga naunang mga tao, di ba, Nanay Bel, ako nauna na rin ako. Pag sinabi mo sinapupunan, isa lang ang pakahulugan mo yan eh. Kasi nung araw, yung mga nanay na hindi nanganganak sa ospital, pag tatay ka, iwan ko lang sa'yo, Brother Joel, na-experience mo na bang ibaon yung inunan ng bata? O di ba sa ospital, tinatapon eh. Kaya yung mga matatandang tao, palibasa, palaboy ka sa ospital ka pinanganak, yung inunan mo, tinapon na. Pero yung mga matatandang tao, yung inunan nila, binabaon mismo sa loob ng bahay. Ewan ko, pinabutan niyo yung mga ganyan kasabihan, Brad. Pinabutan niyo ba yan? Bakit binabaon sa loob ng bahay? Para yung bata, pag na may hindi nayas, magbalik at babalik sa bahay. Yun, saka yung puso, tinatali. Tinatali sa ano? Sa bubong. Makikita mo sa mga lumang ba? Tinatali sa puso ng anak ko yan. Ay, bakit mo tinali? Para hindi maging nayas. Babalik at babalik sa bahay. My point is, kung hindi na lang mga kapatid, pagka sinabi kong sinapupunan, ang ibig sabihin nun ay bahay bata. Bahay bata. No? Ewan ko lang, pero nagbago yung view nila. Binago na nila, siguro, kasi na-develop naman eh. Sa kanila, ang view nila, literal na nanganak ang Diyos. Itong verse na ito ay nangyari ng pasimula. Literal na ang anak ay nasa bahay bata ng Ama. At dumating yung panahon na ipinanganak na ito. Hindi lang yung panahon na ipinanganak siya kay Maria. Yun ang kayo sinabi ko, yung Psalms 7. Lagay mo nga, huwag ka lang sa Psalms 7, sa Hebrew 1:5 na lang.
Ito yung kanilang pananaw dyan at maraming nabiktima ng ganitong theory, mga kapatid. Sana makakawala tayo sa ganitong paniniwala. Hebrew 1:5, for unto which of the angels he said at any time, thou art my son. Dito, nanganak ang Diyos. Sabi dyan, thou art my son this day. Ang Diyos ang nagsasalita, yes, ang Diyos, I admit na doon sa salitang he. Ito yung sinabi ko na nakaraan, yung dyan ay hindi nakatagilid. Pero sa verse 8 nakatagilid. Ibig sabihin, sa verse 8, hindi ang Diyos nagsasalita. Diyan ang Diyos nagsasalita. This day, ngayon, ipinanganak kita. Literal na nanganak ang Ama sa anak. Literal na ang Diyos ay nanganak sa kanila. Hindi posible na ang Diyos ay manganak. Kasi nga, kung yung tao nanganak, ang Diyos pa. Mga kapatid. So that's their verse. Next, papalitin tayo dyan. Kunti na lang. John 3:6. John 3:6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Now, kinukuha nila ito as context na pagka ang laman ay nanganak, laman, ang kanilang view ay pag ang tao ay nanganak, ang ipapanganak niya ay kambing. Siyempre, tao. Di ba? Pag ang kambing ay nanganak, ang ipapanganak niya ay kambing. So rito, kino-context nila pag ang espiritu ang nanganak, ang ipapanganak niya ay espiritu. Kung ano, kaya yung sa Hebrew 1:5, balik ulit sa Hebrew 1:5, they are taken this verse out of context. Kaya sa Hebrew 1:5, ang Diyos ang nanganak, ang Diyos ang espiritu, ang ipinanganak niya ay espiritu. This happened in the eternity past. Now, balik ko sa John 3:6. Mga 5 minutes na lang, mga kapatid. Ayaw ko lang kayo ibitin, baka magalit na kayo sa akin. Hindi na ako pagtuluin. Si Brother Sally to watch and subscribe na. Hindi na tinatapos yung Sunday school. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. See, paano nila tinwist? Tinitwist nila by saying, ang pinanganak ng espiritu, pag nanganak ang espiritu ay espiritu. See, di ba? O, dinadala na kayong lahat. Hindi po yun ang sinabi. Wala pong sinabi dyan na nanganak ang espiritu. Nakuha nyo, nag-jump kagad sa isang level of interpretation. Ang inilagay lang dyan, ang ipinanganak ng espiritu. So, hindi sinabi dyan nanganak ang espiritu. Doon na kagad dinadadalhin sa another level of interpretation to pick on their dogma. No? So, see, pag nanganak yung espiritu, espiritu. Pag ang Diyos yung nanganak, Diyos din yung pinanganak at nangyari yung espiritu sa espiritu. Hindi mo yan yung context. They are taken this verse out of context. Ang context dyan ay baptism in the Holy Spirit or a born-again experience. Yung po ang context dyan. Wala kang nabasa dyan na nanganak ang espiritu. Parang ganito, no, yung akin ngayon ng nakaraan. Kasi, I teach on my Bible study, ang nagsakatawang tao ang Diyos Ama. Kinontra niya, sabi niya, hindi Ama ang nagsakatawang tao, ang anak ayon sa 1 John 4:2, 2 John 1:7. At pag nagturo ka na hindi anak ang nagsakatawang tao, antikristo ka. O diba? Eh yung binasa ko, mga kapatid, alam ko naman hindi nyo nakasulat. Yung binasa ko, nagsakatawang tao pala si Jesus Christ. Sabi ko, wala rito yung salitang anak. Hindi anak yung nagsakatawang tao. Well, tama naman si Jesus Christ ay anak. But you come to another level of conclusion na yung tinutukoy doon ay anak, eh ang tinutukoy doon ay si Jesus Christ. Kasi nandun lang sila. Huminto kasi sila, no? Huminto sila sa paniniwala na si Jesus Christ ay anak. Anak lang. O sabi ko maraming title si Jesus Christ. Tama. Sabi niya maraming title. Apostol, lang, o halimbawa, si Jesus Christ ay apostol. Brother Joel, di ba? May nabasa tayo niya sa libro. Apostol ng mga apostol, si Jesus Christ. Eh di pwede natin sabihin, ang nagsakatawang tao ay ang apostol. Kasi si Jesus Christ ay apostol din. No? Illogical. Dinaan nila sa mabilis na interpretation para iligaw. And unfortunately, maraming naniwala. Now we go to our topic. Konti na lang, 5 minutes. Go back, this malinaw na. Then, di tayo magtatapos. Hebrew 1:5.
Hebrew 1:5, Brad, Hebrew 1:5. Yes, yes. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, narinig sa akin, pero dadagdagan ko na konti. Ang nanganak ay ang Diyos, ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga, ang pinanganak ng Diyos ay Espiritu. Okay? Tanggapin natin ang kanilang katwiran. Ang nanganak dito ay ang Diyos, ang pinanganak ay ang Diyos anak. Let us accept it without, tawag doon, yung mga dito. Accepting without believing. Tanggapin natin pero hindi natin paniniwalaan for the sake of argument. Okay. Take it for the sake of argument. Okay. Sige. Ang Diyos ay nanganak. Ang nangyari ng eternity past. Papayag ka ba kung ang paniniwala mo na ang pinanganak dito ay Espiritu, anak ng Diyos? Papayag ka ba na mas nauna pa yun o mas nauna pa yung anghel kaysa sa anak ng Diyos? Kasi yung construction ng verse, for unto which of the angel, ibig sabihin, ang kausap, kung hindi man niya kausap, ang kanyang pinahiringgan sa talagang ito ay mga anghel, or unto which of the angels. Ibig sabihin, mas nauna pang nilikha yung anghel kaysa sa pangalawang Diyos mo. Hindi sila papayag. Pero yun yung construction ng salita eh. For unto which, mayroon ng anghel, pinanganak yung anak. So, it will never happen, very impossible to accept, watch and subscribe, dahil tayo lahat pa mga kapatid. Amen, bilang natin ng Panginoon. Praise God.